Si Lorna ang definisyon ng isang ulirang asawa. Sa loob ng 10 taon, binalot niya ng pagmamahal at pasensya ang kanilang tahanan para sa kanyang kambal, sa kabila ng pananakit at pambababae ng kanyang asawang si Manuel. Akala ni Manuel ang pagiging haligi ay nasusukat sa pera at kapangyarihan, hanggang sa isang gabi, ang mitsa ng pagtitiis ni Lorna ay tuluyan ng naputol. Sa gitna ng malakas na ulan, nilisan ni Lorna ang kanilang bahay, dala ang kambal at ng natitirang piraso ng kanyang dignidad. Naiwan si Manuel sa isang bakanteng kaharian kung saan ang bawat sulok ay nagsusumigaw ng kanyang mga pagkakamali. Doon lamang niya na-realize ang tunay na halaga ng pamilyang kanyang binaliwala. Ngunit sapat ba ang pagsisisi para burahin ang 10 taon ng pasakit? Sundan ng isang kwento ng matinding pagsubok, ang pagbango ng isang inang minaliit at ang mahabang proseso ng pagbabago ng isang lalaking nagnanais na muling mabuo ang kanyang pamilya. Ito ay isang paglalakbay mula sa madilim na kahapon patungo sa isang mapayapang bukas kung saan ang kapatawaran ay hindi lamang binibigay kundi pinaghihirapan at pinatutunayan ng panahon. Minsan, kailangan mawasak lahat bago muling mabuo ang isang bagay na mas matatag. Samantala, narito po ang buong kwento. Maliwanag na ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina, ngunit tila di nito kayang itaboy ang bigat ng nararamdaman ni Lorna. Maingat niyang inihanda ang baon ng kambal na sina Miko at Maya. Lahat ay pulido, wala sa pagkaka-arrange ng ulam hanggang sa pagkakaplansya ng kanilang mga uniforme. Sa mata ng mga kapitbahay sa San Isidro, si Lorna ang huwara ng isang ina. Siya ang ulirang asawa na laging nakangiti sa kabila ng pagod. Ngunit sa likod ng saradong pinto, ang mga ngiting iyon ay tila mga maskara na unti-unti nang nagkakabitak. Nay, nasan si tatay? Hindi ba siya sasabay mag-almusal? Tanong ni Maya habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Tipid nang umiti si Lorna. Tulog pa ang tatay ninyo anak? Pagod siya sa trabaho? Pagod sa trabaho o pagod sa ibang kandungan? Mapait na tanong ni Lorna sa kanyang sarili. Alam niya ang totoo. Naaamoy niya ang alak at ang banayang ng bango na babae sa poro ni Manuel nang umuwi ito kaninang alas 3 na madaling araw. Saktong alas 7 nang bumukas ang pinto ng master's bedroom. Lumabas si Manuel, gusot ang suot at masama ang tingin. Ang presensya niya ay sapat na para patahimikin ang masayang kulitan ng kambal. Lorna, bakit ang ingay dito? Hindi ba pwedeng patulugin ang taong nagtatrabaho para sa pamilyang to? Bulyaw ni Manuel. Kumakain lang ang mga bata, Manuel. Paalis na rin sila. Mahinahong sagot ni Lorna. Kahit nararamdaman niya na ang panginig ng kanyang mga kamay. Lumapit si Manuel sa habag at tinignan ng pagkain na kahain. Sinipat niya ang platong may pritong itlog at sinangag. Sa isang iglap, tinabig niya ang tasa ng kape na muntik nang tumapon sa maliit na kamay ni Miko. Walang lasa. Katulad mo, walang kwenta? Sigaw ni Manuel. Humarang si Lorna sa harap ng mga bata. Manuel, wag sa harap ng mga anak mo. Isang nanunuot na tingin ang pinukol ni Manuel sa kanya bago to kumuha ng pera sa pitaka at padabog na lumabas ng bahay. Walang paalam, walang lingon. Para kay Manuel sapat na ang perang iniwan niya, payabaran lahat ng sakit at pasakit na ibinibigay niya. Nang marinig nila ang pag-andar ng sasakyan ni Manuel paalis, doon lamang huminga ng malalim ang kambal. Nilapitan ni Miko ang ina at tinawakan ng kamay nito. Nay, okay lang po ba kayo? Tumingin naman si Lorna sa kanyang mga anak. Sa kanilang mga mata niya nakikita ang dahilan kung bakit siya nananatili. Pero sa umagang yon may isang tanong na pumasok sa kanyang isipan na hindi niya maalis. Hanggang kailan sapat ang pagiging uliran kung ang kapalit ay ang unti-unting pagkamatay ng sariling kaluluwa? Ang mga sumunod na araw ay naging tila sirang plaka para kay Lorna. Gigising ng umaga, magsisilbi, titiisin ng masasakit na salita at matutulog ng may mabigat na dibdib. Ngunit ang hapon na iyon ay may ibang dalang hangin. Dahil sa biglaang pagsususpende ng klase, dulot ng malakas na ulan, maagang nakauwi si Lorna at ang kambal. Inaasahan niya ng walang tao sa bahay dahil oras pa ng trabaho ni Manuel. Ngunit pagpasok nila sa tarangkahan, pamilyar na sasakyan na ang nakaparada. Miko, Maya,
Doon muna kayo sa kwarto ninyo. Huwag lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Bulong ni Lorna. May kabuting tumubo sa kanyang dibdib. Isang masamang kutob. Pagpasok niya sa sala, may mga gamit ng nakakalat. Isang pulang bag na hindi sa kanya at isang pares ng sapatos na may mataas na takong. Mula sa kanilang silid narinig ni Lorna ang tawanan. Isang tawang malandi na hinaluan ng baritono at pamilyar na boses ni Manuel. Sabi ko naman sa'yo, hindi darating yon. Masyadong masunuri ng asawa ko parang tuta, wika ni Manuel, na sinundan ng malakas na halakak ng babae. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Lorna. Ang lahat ng pagtitiis niya sa loob ng 10 taon, ang paglanok ng pride, ang pagtatago ng mga pasa, ang pagpapakitang tao para sa mga bata ay tila isang malaking biro. Hindi lang siya basta pinagtataksilan, hinahamak siya sa loob mismo ng sarili niyang tahanan. Dahan-dahang binuksan ni Lorna ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Manuel. Agad tong napabangon habang ang babaeng kasama nito ay tila wala lang pakialam na nag-ayos ng buhok. Lorna, bakit ang aga mo? Nauutal na tanong ni Manuel. Ang dating matapang na haligi ng tahanan ay mukhang basang sisiw sa huli. Hindi sumigaw si Lorna. Walang sabunutan na nangyari. Sa halip ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Lisanin mong bahay na ito kasama ng babae mo, Manuel. Ngayon din. Anong sabi mo? Bahay ko to. Ako nagbabayad ng lahat dito. Pagbabalik ng angas ni Manuel, sinusubukan itago ang kaba sa pamamagitan ng galit. Iyo ang pader, iyo ang bubong. Pero ang pamilyang binuo ko rito, wala ka ng karapatan. Mahinahong sagot ni Lorna. Tinalikuran niya ang asawa at dumiretso sa kwarto ng kambal. Sa loob na 1 oras habang si Manuel ay nakikipag-argumento pa sa sala, tahimik na inampake ni Lorna ang buhay nila ng kambal sa 3 malalaking maleta. Kinuha niya lahat ng mahalagang papeles at ang konting ipon na itinago niya sa loob ng maraming taon para sa ganitong pagkakataon. Nay, aalis na po ba tayo? Tanong ni Miko, bakas ang takot sa mga mata. Oo anak, lilipat na tayo sa lugar kung saan di na tayo kailangan matakot mag-ingay. Sagot ni Lorna habang hinahalikan ng noon ng mga bata. Paglabas nila, hinarangan sila ni Manuel sa pinto. Saan ka pupunta? Akala mo ba mabubuhay ka nang wala ako? Pabalik ka sa akin habang nagmamakaawa. Tumingin ng diretsyo si Lorna sa mga mata ng asawa. Manuel, matagal na akong patay sa piling mo. Ngayon ko lang pipiliing mabuhay para sa mga anak ko. Lumakad sila palabas sa gitna ng malakas na ulan. Sumakay sila sa isang taxi na kanina pa naghihintay. Sa rearview mirror, nakita ni Lorna si Manuel na nakatayo sa tapat ng pinto. Nanonood habang papalayo ang tayong mga tao na tunay nagmamahal sa kanya. Hindi alam ni Manuel na yun na ang huling beses na makikita niya ang anino ng kanyang pamilya sa loob ng mahabang panahon. 1 linggo na ang nakakalipas mula nang lisanin ni Lorna ang bahay. Ngunit para kay Manuel tila huminto ang oras. Nung unang 2 araw, kampante pa siya. Uminom siya kasamang kanyang mga kaibigan. Pinagmamalaki na malaya na siya at darating ang oras na kakapusin sa pera si Lorna at gagapang pabalik sa kanya. Ngunit sa 3 araw, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Pagising niya sa umaga, walang mainit na kape na naghihintay sa lamesa. Ang bahay na dati amoy presko at malinis, nagsimulang mangamoy alikabok at panis na pagkain. Wala nang malambing na boses ng kambal na nagtatalo sa banyo at wala nang kaluskos ni Lorna sa kusina. Lorna, nasaan ang mga medyas ko? Sigaw niya sa kawalan bago niya maalala na wala na palang sasagot sa kanya. Hinalughog niya ang mga drawer ngunit tanging kalat at dumi na lang ang nakita niya. Napilitan siyang pumasok sa trabaho na gusot ang polo at kulang sa tulog. Sa opisina, hindi siya makafocus. Ang mga katrabaho niya ay nagsimulang magbulungan dahil sa kanyang itsura at pabago-bagong ugali. Ang pagbagsak ng maskara isang gabi. Umuwi si Manuel na may dalang takeout na pagkain. Naupo siya sa gitna ng malawak at madilim na sala. Sinubukang tawagan ng babaeng kasama niya nung huling gabi ni Lorna ngunit hindi ito sumasagot. Nang sa wakas sagutin nito ang telepono, malamig ang boses nito.
Manuel, huwag mo na akong tawagan. Ang sabi mo mayaman ka at hawak mo ang asawa mo sa leeg. Ngayong iniwan ka na nila mukhang wala ka naman ng kwenta. Sabay baba ng linya. Doon dahan-dahang gumapang ang katotohanan sa puso ni Manuel. Ang mga babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanya, naroroon lamang dahil sa pera at sa yabang niya. Ang tayong mga taong tumatanggap sa kanya, kahit gaano siya kasama ay yung mga taong tinaboy niya. Ang paghahanap sa desperasyon. Dinalaw niya ang mga kamag-anak ni Lorna, ngunit lahat sila saradong pinto para sa kanya. Wala rito si Lorna, Manuel. At kung alam naman namin kung nasan siya, hindi namin sasabihin sa'yo. Sabi ng hipag niya bago siya pinagsarhan ng pinto. Bumalik si Manuel sa bahay, naupo sa maliit na kama ng kambal. Nakakita siya ng isang maliit na laroang kotse sa ilalim ng unan ni Miko. Kinuha niya ito at doon, sa gitna ng katahimikan ng bahay na dati niyang pinagharian ng takot, humagulhol siya. Hindi pala siyang haligi ng tahanan. Na nagtaguyod sa bahay, siya ang anay na sumisira dito. Si Lorna, ang asawang minaliit at sinaktan niya, ang tunay na pundasyon na nagbibigay buhay sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ngayong wala na ang pundasyon, gumuho ng mundo ni Manuel. Malayo sa ingay at polusyon ng Maynila, isang payapang bayan sa tabing dagat ang naging kanlungan ni Lorna. Dito sa probinsya ng Quezon, sa lumang bahay ng kanyang yumaong lola, muling binubuo ni Lorna ang mga piraso ng kanyang sarili. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa kaba kung anong mood ang sasalubong sa kanya pagising. Sa halip, ang huni ng mga ibon at ang amoy ng siriwang dagat ang kanyang alarm clock. Di naging madali ang unang ilang linggo. Kinilangan ni Lorna magbanat ng buto. Gamit ang natitirang ipon, nagsimula siyang gumawa ng mga kakanin at homemade na bagoong na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Si Lorna bilang negosyante. Mula sa pagiging tagaluto sa sariling kusina, naging suki siya sa palengke. Ang kanyang Lorna Special Bibingka ay mabilis nag-viral sa kanilang munting bayan. Ang kambal, sina Miko at Maya, unti-unti na rin nagkakaroon ng kulay ang mga pisngi. Wala nang takot sa kanilang mga mata. Malaya silang nakakapaglaro sa bakuran nang di kailangan maglakad ng patiyad dahil natutulog ang tatay. Nay, dito na lang po ba tayo habang buhay? Tanong ni Miko habang tinutulungan ng ina sa pagbabalot ng mga tinda. Hanggat gusto ninyo mga anak, dito walang mananakit sa atin. Sagot ni Lorna ng may paninindigan. Habang maayos ng takbo ng buhay ni Lorna, di pa rin niya maiwasang mapaisip. Alam niya hindi habang buhay makakapagtago siya. Isang gabi habang nag-aayos ng mga gamit, nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Manuel nung bago pa sila ikasal, nung puno pa ng pangako ang mga mata ng lalaki. Ngunit agad niyang tinigil ang pag-iisip. Alam niya na ang Manuel na minahal niya ay matagal nang nilamon ng bisyo at yabang. Samantala, sa Maynila, hindi alam ni Lorna na si Manuel ay parang ligaw na aso na naghahanap ng bakas. Naibenta na ni Manuel ang kanyang motor para may pambayad sa mga private investigator at para may panggasolina sa pag-iikot sa mga probinsya ng kamag-anak ni Lorna. Payat na si Manuel. Ang kanyang dating makisig na pangangatawan tila hulas na. Wala na siyang pakailam sa trabaho. At ang tanging misyon niya ay makahanap ng pamilya na dati tinuturing niyang basura, ngunit ngayon siya palang hangin na kailangan niya para makahinga. Isang hapon, habang naglalakad si Lorna pauwi mula sa palengke, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang kalsada. Tumigil ang mundo ni Lorna. Ang pintuan ng sasakyan ay bumukas at niluwa nito ang isang lalaking halos hindi niya makilala. Lorna! Ang tayong nabigkas ni Manuel. Ang boses ito ay basag, malayo sa dumadagundong na boses sa dati nagpapatakbo sa kanya sa takot. Nanigas si Lorna sa kanyang kinatatayuan. Ang bayong na dala niya bahagyang lumaylay. Tila bumibigat ang sariwang gulay at sangkap na nasa loob nito. Sa harap niya, ilang metro lang ang layo, ay ang lalaking naging dahilan ng kanyang mga bangungot sa loob ng isang dekada. Ngunit ang Manuel na nasa harap niya ay hindi ang hari na dati niyang kinatatakutan. Malalim ang mga mata nito, magulo ang buhok, at ang barong na suot ay tila hindi napaplansya ng maayos. Isang malaking kabaliktaran sa dating Manuel na laging bihis at mabango.
Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Lorna. Walang galit, walang sigaw. Mas masakit ang kawalan ng emosyon sa kanyang boses. Lorna, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat. Halos pabalong na sabi ni Manuel. Humakbang siya papalapit, ngunit agad na umatras si Lorna. Huwag kang lalapit, Manuel. Tapos na tayo. Maayos na ang buhay namin dito. Hindi ako makatulog, Lorna. Hindi ako makakain. Ang bawat sulok sa bahay natin. Ikaw at ang mga batang nakikita ko, nagkamali ako. Naging hayop ako sa inyo. Pagsasumamo ni Manuel at sa unang pagkakataon, nakita ni Lorna na lumuluha ang asawa. Hindi ito ang luhang pilit. Ito ang luhang galing sa isang pusong tuluyan ng nawalan. Saktong lumabas ng pinto ng bakuran ng kambal. Natigil si Miko at Maya nang makita ang kanilang ama. Sa halip na tumakbo at yumakap, nagtago ang dalawang lalaki sa likod ni Lorna. Ang reaksyong iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Manuel. Isang kumpirmasyon ng takot at hindi pag-ibig. Ang huling alaala niya sa kanyang mga anak. Isang kumpirmasyon nito. Miko, Maya, si tatay ito. Garalgal ang boses ni Manuel. Ay, baka sakta na naman kayo ni tatay? Bulong ni Miko, sapat na para marinig din ni Manuel. Napayoko si Manuel. Bawat salita ng kanyang anak ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib. Hindi ko gagawin yon, anak. Pangako. Gusto ko lang kayong makita. Gusto ko lamang humingi ng pagkakataon. Hinarap ni Lorna si Manuel ng may tatag na hindi niya akalaing taglay niya. Manuel, ang sugat na ginawa mo sa amin ay hindi gagaling sa isang patawad lang. 10 taon akong naging uliran sa'yo, pero 10 taon mo ring binuwag ang pagkatao ko. Kung totoo ang pagsisisi mo, ang pinakamalaking pag-ibig na may bibigay mo sa amin ngayon ay ang katahimikan. Lorna, please, magbabago ako. Magpapagamot ako. Magtatrabaho ako para sa inyo. Gawin mo yan para sa sarili mo, Manuel. Hindi na para sa amin. Dahil sa ngayon, ang kailangan ng mga anak mo ay ang mapayapang ina at ang kailangan ko ay ang sarili ko na matagal mong kinuha. Naiwan si Manuel na nakatayo sa gitna ng kalsada habang dahan-dahang sinasara ni Lorna ang pinto ng bakuran. Alam niyang hindi ito ang dulo na gusto niya, pero alam din niyang ito ang karapat-dapat para sa kanya. Hindi umawali si Manuel sa bayan. Sa halip na magmaktol o gumamit ng dahas na malagi siya sa isang maliit na paupahan malapit sa pantalan. Nagtrabaho bilang kargador, isang trabahong labis na nagpahirap sa kanyang katawang nakasanayan ng ginhawa. Ngunit ito ang tayong paraan na alam niya para mapatunayang handa siyang magpakumbaba. Araw-araw, sulyap lang ang tayong nagagawa ni Manuel. Nakikita niya si Lorna na masiglang nagtitinda at ang kambal na masayang naglalakad patungo sa paaralan. Hindi siya nilalapitan. Sapat na sa kanya ang makitang ligtas sila. Isang gabi, nalot ng ingay at liwanag ng apoy ang tahimik na bayan. Isang sunog ang sumiklab sa palengke, malapit sa kalsadang kilalagyan ng bahay ni Lorna. Dahil sa malakas na hangin mula sa dagat, mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na yari sa kahoy. Nagising si Lorna sa sigawan ng mga kapitbahay. Sunog! Sunog! Sa gitna ng kaba, tayong ang kambal ang iniisip niya. Ngunit nang sinubukan nilang lumabas, isang malaking puno ng niyog na tinupok ng apoy ang bumagsak sa tapat ng kanilang pinto. Nakulong sila sa loob ng mausok na bahay. Nay, natatakot po kami? Sigaw ni Maya habang humihigpit ang yakap kay Lorna. Huwag kayong bibitaw mga anak. May tutulong sa atin, sigaw ni Lorna. Kahit siya mismo ay nawawala na ng pag-asa dahil sa kapal ng usok. Mula sa malayo, nakita ni Manuel ang usok. Hindi siya nag-atubili. Sa gitna ng mga taong nagtatakbuhan papalayo sa apoy, siya lang ang tumatakbo patungo dito. Lorna, Miko, Maya! Sigaw ni Manuel habang pilit na inaalis ang nagbabagang puno sa tapat ng pinto. Hindi niya alintana ang paso sa kanyang mga kamay. Gamit ang isang palakol mula sa kapitbahay, buong lakas niyang winakwak ang bintana ng bahay. Pumasok siya sa loob ng naglalagablab na silid. Manuel! Gulat na sigaw ni Lorna na makita ang asawa sa gitna ng usok. Kunin mo ang mga bata, Lorna. Ilabas mo sila. Ako nang haharang dito.
Utos ni Manuel habang tinatayo ang isang bumagsak na bahagi ng kisame para makadaan sila. Isa-isang binuhat ni Manuel ang kambal papalabas sa bintana bago nito huling tinulungan si Lorna. Nang masigurong ligtas na ang tatlo, huling lumabas si Manuel pero sa kasamaang palad, isang nagbabagang kahoy ang bumagsak sa kanyang balikat bago siya tuluyang nakalayo. Sa gitna ng kalsada, habang pinapanood nilang tupukin ng apoy ang kanilang mga gamit, naroon sila. 4 na kaluluwang muling pinagtagpo ng tadhana. Duguan at puno ng paso si Manuel. Ngunit sa unang pagkakataon, walang bakas ng galit sa kanyang mukha. "Ligtas ba kayo?" tanong ni Manuel, bago siya tuluyang nawala ng malay dahil sa sobrang usok at sugat. Nilapitan siya ni Lorna. Hinawakan niya ang kamay ng asawa na dati ay nananakit. Pero ngayon naging tulay para sila ay mabuhay. Hindi nabubura ng isang kabayanihan ang lahat ng sugat ng nakaraan. Bulong ni Lorna sa sarili habang hinihintay ang ambulansya. Pero marahil sapat na ito para hayaan sila nang magsimulang muli. Bilang isang ama, hindi na bilang asawa. Dumaan ang mga buwan. Ang bakas ng sunog sa bayan ay unti-unti nang napapalitan ng mga bagong estruktura. Gaya ng sugat sa puso ni Lorna at Manuel na dahan-dahan na ring naghihilom. Hindi naging madali ang pagaling ni Manuel. Ang pinsala sa kanyang balikat at mga kamay nag-iwan ng mga permanenteng peklat. Mga peklat na nagsisilbing paalala ng gabi kung kailan pinili niyang maging tagapagligtas sa halip na manira. Isang hapon, habang nag-aayos si Lorna ng mga paninda sa kanilang bagong munting stall sa palengke, ay dumating si Manuel. Hindi na siya ang mapagmataas na lalaki na kailangan pang pagsilbihan. Dala ang isang basket ng mga sariwang prutas at ilang gamit sa eskwela para sa kambal. "Lorna, ito na ang sustento para sa buwang ito," mahinahong sabi ni Manuel. Iniabot niya ang sobre na puno ng pinagpaguran niya mula sa pagtatrabaho sa pantalan. "At kung papayagan mo sana ako, gusto ko lang sanang makausap ang mga bata kahit sandali." Tiningnan ni Lorna ang asawa. Wala nang takot sa kanyang dibdib. Tanging pagtanggap na lamang. Nasa likod sila Manuel, nagbabasa ng libro. Naupo si Manuel sa tabi ni Miko at Maya. Sa simula may ilang pa rin ngunit nang ipakita ni Manuel ang pagpapakumbaba. Ang paghingi ng tawad sa bawat pagkakamaling nagawa niya noon, unti-unting lumambot ang kalooban ng mga bata. "Tay, masakit pa po ba yung mga sugat ninyo?" tanong ni Maya habang hinahawakan ang peklat sa braso ng ama. "Hindi na anak, mas masakit yung iniwan ko kayo pero pangako, hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo. Kahit ako pa?" Sagot ni Manuel na may luha sa mga mata. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Lorna. Alam niya sa kanyang sarili na hindi na sila babalik sa dati. Ang pag-ibig na romantiko ay nawala na. Natupok ng mga taon ng pang-aabuso. Ngunit ang pag-ibig bilang magulang ay nananatili. Hindi muling nagsama si Lorna at Manuel sa isang bubong. Piniling ni Lorna na manatiling malaya at itaguyod ang sarili, isang desisyong nirespeto naman ni Manuel. Nanatili si Manuel sa bayan, nagtatrabaho ng marangal at naging isang presenteng ama na laging handang tumulong. Sa huling pahina ng kanilang kwento, di man sila nagtapos sa tradisyonal na happy ending na mag-asawa, natagpuan naman nila ang pinakamahalagang bagay, ang kapayapaan. Ang pag-ibig hindi lagi tungkol sa pagpapanatili ng isang wasak na tahanan. Minsan ang tunay na pag-ibig ay ang pagpili na maging mas mabuting tao, kahit pa kailangan niyang maglakad sa magkaibang landas. 10 taon ang lumipas, ang mga sugat na dati sariwa at nagnanaknak naging mapuputing peklat na lamang. Mga paalala ng isang madilim na kahapon na nilamon na ng liwanag. Nagtapos na sa kolehiyo ang kambal. Si Miko isa ng inhenyero at si Maya naman ay isang guro. Sa bawat milestone ng kanilang buhay, hindi nawala si Manuel. Hindi siya nagpumilit bumalik sa buhay ni Lorna bilang asawa. Sa halip, pinatunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng katapatan, pagtulong ng walang kapalit at pagbabagong buhay. Isang hapon, habang nakaupo si Lorna sa tapat ng kanilang bahay bakasyunan, lumapit si Manuel. May dala tong isang maliit na kahon ng paborito niyang kakanin. Sa edad na 50, bakas na ang katandaan kay Manuel.
Ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang dating bagsik. Puno na ito ng kapayapaan. Lorna, matagal na rin ang lumipas. Panimula ni Manuel habang tumatabi sa kanya, ngunit may tamang distansya pa rin bilang pagrespeto. Oo, Manuel, ang bilis ng panahon. Ang mga bata may sarili na ring mga pangarap. Sagot ni Lorna nang may matamis ng ngiti. Lorna, sa loob ng 10 taon, wala akong ibang hiningad kundi ang makitang masaya kayo. Alam ko, hindi sapat ang lahat ng pagsikap ko para mabura ang sakit na dinulot ko noon. Pero sana ibaon na sa limot ang Manuel na nanakit sa inyo. Tumingin si Lorna ng diretso kay Manuel. Sa loob ng 10 taong panonood niya sa pagbabago ng lalaki at pag-iwas ito sa bisyo, ang pagtsatsaga sa marangal na trabaho at ang tanging tapat na ama, naramdaman niya ang unti-unting pagtunaw ng yelo sa kanyang puso. Manuel, matagal na kitang pinatawad. Kung hindi ko ginawa yun, hindi ako magiging masaya ng ganito. Ang galit ay lason at matagal ko na itong tinapon. Kinuha ni Manuel ang lakas ng loob na hawakan ang kamay ni Lorna. Sa pagkakataong to, hindi binawi ni Lorna ang kanyang kamay. Hindi ko na maibabalik pa ang kabataan natin, Lorna. Pero sa natitirang mga taon ng buhay ko, gusto kong maging asawang karapat-dapat sa'yo. Hindi bilang isang Panginoon sa bahay, kundi bilang katuwaan mo sa pagtanda. Maaari ko bang hilingin na muli tayong magsimula? Walang paligoy-ligoy na tumango si Lorna. Tapos na ang bagyo, Manuel. Panahon na para sa bahaghari. Sa gabing yon, muling nagliwanag ang kanilang tahanan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Ang pamilyang dating wasak ay muling nabuo, di dahil nakalimutan nilang nakaraan, kung dahil mas pinili nilang pahalagahan ang kasalukuyan. Ang aral ng kanilang kwento, ang paghilom ay proseso. Hindi ito nangyayari sa isang gabi. Nangailangan to ng oras at tunay na gawa. Ang kapatawaran ay paglaya. Pinatawad ni Lorna si Manuel, hindi lang para sa lalaki, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ang tunay na pagsisisi, hindi ito sa salita kundi sa consistent na pagbabago sa loob ng maraming taon. Wala na ang mga sigawan, wala na ang mga gabing puno ng luha at pangamba. Ang tahanan ni Manuel at Lorna ngayon ay puno ng halimuyak ng nilulutong kakanin ni Lorna at ang tunog ng lagari ni Manuel na ginagawa ang mga laruan na kahoy para sa kanilang magiging mga apo. Ang pagbabago ni Manuel. Si Manuel ay hindi na ang kinatatakutang haligi ng tahanan. Siya na ngayon ang katuwang sa kusina. Siya na ang nagtitimpla ng kape ni Lorna tuwing umaga. Sa gawaing bahay, hindi niya na hinihintay na utusan pa siya. Kusa na siyang kumikilos, tinitiyak na hindi mapapagod ang kanyang asawa. Sa emosyon, mas malumanin na siyang magsalita. Ang bawat niyang haplos sa kamay ni Lorna ay puno ng paggalang at pagbawi sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ang kaligayahan ni Lorna, sa wakas, nakamit ni Lorna ang buhay na pinapangarap niya noon pa man. Katiwasayan, wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Sa tuwing dumarating ang kape, pagtitiwala. Nakikita niya sa mga mata ni Manuel ang tunay na pagsisisi. Kaya naman, maluwag na ang kanyang puso. Tagumpay. Masaya siyang pinapanood ng kanilang mga anak na sina Miko at Maya na bumibisita tuwing linggo. Dala ang tawanan na dati pinagkakait sa kanilang tahanan. Isang hapon, habang magkakahawak sila na nanonood ng paglubog ng araw, sumandal si Lorna sa balikat ni Manuel. Walang imik, pero ramdam ang lalim ng kanilang pag-uunawaan. Napagtanto nila ang tunay na ulirang asawa at haligi ng tahanan ay hindi nasusukat sa perpektong simula, kung hindi sa tapang na aminin ng mali at sa tiyagang muling itayo ang isang wasak na pangarap. Ang kwento ni Lorna at Manuel ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig, kundi isang salamin ng realidad na kinakaharap ng maraming pamilya. Narito ang mga mahahalagang aral na maaaring baunin ng sinumang nakakaranas ng katulad ng sitwasyon. Ang pagtitiis ay may hangganan. Ang pagiging ulirang asawa hindi nangangahulugan ng pagpapahintulot sa pang-aabuso. Pinakita ni Lorna na ang tunay na
Lakas ay wala sa pananatili sa isang relasyong nakakasira ng pagkatao, kundi sa lakas ng loob tumayo at umalis para sa sariling dignidad at kinabukasan ng mga anak. Ang mga anak ang tunay na saksi. Madalas nating akalain na para sa mga bata, kaya tayo nananatili sa isang magulong relasyon. Ngunit ang totoo, ang mga bata nakakaramdam at nakakakita. Ang pagpili ni Lornang umalis ay nagligtas sa kambal mula sa maling konsepto ng pag-ibig at takot. Ang payapang tahanan mas mahalaga kaysa isang buong ngunit wasak na tahanan. Ang tunay na pagsisisi ay nasa gawa, wala sa salita. Di sapat ang salitang patawad para burahin ang sugat ng nakaraan. Pinakita ni Manuel na kung isang tao ay tunay nagsisisi, handa siyang maghintay. Hindi pinilit ang pagbabalikan. Magbago. Inayos ang sarili bago humiling na ayusin ang relasyon. Magsakripisyo. Pinatunayan ang pagbabago sa loob ng mahabang panahon ng 10 taon. Ang kapatawaran ay para sa sariling kapayapaan. Pinatawad ni Lorna si Manuel hindi dahil karapat-dapat ang lalaki, kundi dahil ayaw niya nang bitbitin ang bigat ng galit. Ang kapatawaran ay isang regalo sa sarili upang makapagsimulang muli ng walang pait. May pag-asa sa second chances, pero ito ay pinaghihirapan. Ang pagbabalikan ni Lorna at Manuel ay naging matagumpay dahil pareho na silang buo nang muli silang magsama. Hindi nila ay binaon sa limot ang nakaraan ng ganon na lamang. Sa halip ay ginamit nila itong aral upang di na muling maulit ang mga pagkakamali. Mensahe para sa iyo. Kung ikaw ay nasa sitwasyong katulad nito, laging tandaan, di mo kailangan maging biktima habang buhay. May kapangyarihan kang piliin ang iyong kapayapaan. Ang paghihilom hindi mabilis at ang paghingi ng tulong hindi kahinaan, kundi simula ng iyong kalayaan. Ang kwento ni Lorna at Manuel nag-iiwan ng mga inspirasyong hindi lamang pangkwento, kundi ang prinsipyo na dapat tularan sa totoong buhay upang magkaroon ng mas matatag na pagkatao at pamilya. Ang radikal na pagmamahal sa sarili o self-respect. Ang pinakamalaking inspirasyon mula kay Lorna ay ang pagpapakita na ang pag-alis ay hindi pagsuko, kundi pagsagip. Dapat tularan na ang matapang na pagpapasya na piliin ang sariling kalusugang mental at emosyonal. Inspirasyon to na hindi natin kailangan maging martir para masabing tayo ay mabubuting tao. Ang pagtatakda ng hagdanan o boundaries ay tanda ng mataas na respeto sa sarili. Ang tapang na magbago or true transformation. Si Manuel ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga taong naligaw ng landas. Pinakita niyang di pa huli ang lahat para maging mabuting tao. Dapat tularan ang pagtanggap sa sariling pagkakamali ng walang excuses. Hindi niya sinisisi ang anak, ang alak, ang stress o ang ibang tao. Inako niyang kasalanan at nagtrabaho siya ng tahimik sa loob ng 10 taon upang patunayan ang kanyang pagbabago. Inspirasyon ito na ang second chance hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan at pinatutunayan. Ang pagpapahalaga sa katahimikan kaysa sa ganti. Sa kabila ng pananakit ni Manuel, hindi gumanti si Lorna ng kaparehong dahas o paninirang puri. Dapat tularan ang pagpili sa katahimikan at marangal na pagbangon. Sa halip na magmukmok, nagsumikap siya sa negosyo na itaguyod ang mga anak. Pinapakita nito na ang pinakamataas na ganti sa mga taong minamaliit tayo ay ang sariling tagumpay at kapayapaan. Ang paghilom para sa susunod na henerasyon. Ang inspirasyon ng kwento ay nakatuon din sa pagputol ng cycle of violence. Dapat tularan ang pagiging sensitibo sa nararamdaman ng mga bata. Inuna ni Lorna at Manuel ang kapakanan ng kambal. Ang pagbabalikan sa huli ay hindi dahil kailangan, kundi dahil handa na sila at wala nang lason sa kanilang relasyon. Inspirasyon ton ang pamilya dapat maging safe space at hindi battleground. Ang kapangyarihan ng paghihintay or patience. Pinakita sa kwentong ang pagmamadali sa pagpapatawad ay hindi laging mabuti. Dapat tularan ang pagbibigay ng sapat na oras o panahon para sa paghilom. Hinayaan nilang lumipas sa maraming taon bago muling maglapit. Inspirasyon ang tunay ng pag-ibig, marunong maghintay sa tamang panahon at hindi namimilit. Gintong aral na dapat tularan. Ang isang wasak na florera maaaring pagdikitin muli. Ngunit mas magiging maganda ito kung ang bawat piraso ay narinis muna bago muling binuo.
Para sa lahat ng dumaranas ng bagyo sa loob ng sariling tahanan, narito ang mensahe ng pag-asa na naway magsilbing liwanag sa inyong landas. Hindi kasalanan ang mapagod. At hindi rin kahinaan ng piliing iligtas ang iyong sarili. Tandaan mo ng isang tahanan dapat nagbibigay ng kalinga, hindi takot, ng yakap, hindi pasa, at ng respeto, hindi ng pangmamaliit. Kung sa tingin mo huli ng lahat nagkakamali ka, tulad ni Lorna ang iyong halaga ay hindi nababawasan ng masasakit na salitang binabato sa iyo. May kakayahan ka na magsimulang muli para sa iyong mga anak at higit sa lahat para sa iyong sarili. Ang pag-alis sa madilim na sitwasyon ay hindi pagsuko, kundi ito ang unang hakbang patungo sa liwanag. At para naman sa mga nagnanais magbago katulad ni Manuel, tandaan na ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa tamis ng salita, kundi sa haba ng pasensya at bigat ng gawa. Ang pagpapatawad, hindi hinihingi sa isang iglap. Ito ay tinatanim sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at inaani sa tamang panahon. Walang sugat na hindi naghihilom at walang pagkakamali na hindi tinatama kung may tunay na pagpapakumbaba. Maniwala na pagkatapos ng pinakamalakas na ulan, may payapang bukas na naghihintay sa iyo. Ang iyong nakaraan ay hindi mo hangganan. Ang iyong mga peklat ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi patunay na ikaw ay lumaban at nagtagumpay. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.